Hi, vlog. Hi, vlog. Hi. Hello, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Ngayon ko lang nalaman, ang Pampanga hindi lang masarap sa pagkain. Masarap din sila mag-praise and worship. Kailangan masarap yung testimony niya. So kanina, na-overwhelm tayo dahil ang ganda ng video natin. Yung ating main MC, nakalimutan niya mag-introduce ng kanyang sige na kapatid. Ako na nga pala dahil sobrang na-excite kami. Lalo-lalo na talagang marami tayo ngayon. Pinagpala ang ating gawain, ang aming provincial gathering. At ang aming partner naman na Sister Malu. From Negros Occidental! Yay! Nakamatamis na isla sa Pilipinas. Amen! Tuloy-tuloy tayo. Ngayon naman ang aking tatawagin na magpapasutuko ang provincial group, lalo-lalo na ang Pampanga. Grabe ang blessing na natanggap niya kay Yahweh Shaddai. Hindi lamang siya isang good leader at talagang pinagpala. Ito ang blessing na talagang lobby at lubos-lubos ang blessing. Yahweh Shaddai, lalo na ito kay Sister Risa. Good afternoon po sa ating lahat. Maraming salamat sa Diyos dahil ako po ay nakatungkol ngayon at maraming salamat po kasi napakarami pong blessing. 15 minutes ba, sis? 30 minutes. Parang yung sa Ambel, no? Ganun. No? Simulan natin kung paano tayo napasok dito. Actually, high school, ano na po ako ng El Shaddai. Natagpuan ko na siya. College, tuloy-tuloy po yun. Naputol lang po nung ako'y nakapag-asawa. Hindi naman po niya ako pinawal kasi nung mag-boyfriend pa lang po kami. Ang sabi ko kay Lord na makatagpo ako ng makakasama ko. Sinamahan niya naman po ako. Kaya lang nung kami mag-asawa na, wala. Yun po pala yung dagok sa buhay namin bilang mag-asawa. Na meron kaming nakalimutan sa buhay. Ang natagpuan namin na siyang namagitan sa amin upang kami magkaisa at maging isa, pero kinalimutan namin kung bakit dumating sa buhay namin yung kami dumating na magriwalay, hindi na nagkaintindihan sapagkat hindi namin naging center si Lord. Nung parang konting ano lang may away, pero never po kami yung nag-usap ng ano. Minsan lang po kami nag-usap ng skandal. Wala na. Never na po kami nagsama ulit. Yan po yung malaking pagsubok na dumating sa buhay ko. At hindi ko pa po binalikan si Lord, si Yahweh Shaddai. Kundi umalis ako, sabi ko, tatapatan ko yung perang meron sila sapagkat isa man sa anak ko, wala po ako nakuha. Nasa kanila. And then, nagpunta po ako ng China, binigyan ng pagkakataon. Maraming nangyari, natuto po akong uminom, alak every day, every night alak. Maraming nangyari na, pero napakabuti ng Diyos dahil sa China, hindi po kami hinayaan na napariwara ng lubusan. Kundi, nilagay niya kami muli dito sa Macau upang muli naming mabalikan ang Panginoong Yahweh. Amen.
At doon po napagtanto dahil sa pakikinig, walang talagang binagal ko yung presensya sa Lord. Kaya well siya na bumawi, no? Ang hindi ko lang po nabawi ang aking asawa. Puntik na, pero kinuha na niya. Kasi ang pagbawi talaga, mahirap nang bawiin, kaya huwag niyong hayaang mawala sa inyo. Amen. No, yun po yung bagay na aming na-regret sa buhay namin mag-asawa. But before na mawala siya, nagkaayos naman po. Hindi lang namin naibigay ang pangarap ng mga anak namin na muli kaming magkasama. Iyon, tinanggap po namin yan as a punishment siguro sa amin. No, hindi po siguro talaga kami. Dahil may plano ang Diyos, may iba siyang plano para sa amin. But that time, yung mga problemang dumating sa buhay namin, yung aking anak, hindi ko alam kung paano sila sapagkat nung elementary, high school, walang pagtulong mula sa father side, tsaka sa daddy nila. But I try na ibangon dahil nakilala ko si Yahweh, siyang naging katuwang ko para sa aking mga anak. But nung kami muling magkausap ng asawa ko, magka-college na yung anak ko, ang sabi niya, huwag kang matatakot. Matatapos sila. Paano sila matatapos kung di mo ko tutulungan? No? Hindi pala natin kailangan i-underestimate yung kakayanan ni Lord. Sapagkat bago niya kami iwan that time, ang sabi niya, hindi daw niya pababayaan ng magulang niya yung aking mga anak, which is strong. Ginawa ko ng mga biyanan ko yun, no? Hindi man po kami ganun, hindi po ako, wala pong pangyayari na ako yung sumagot sa aking biyanan dahil baon-baon ko po ang sinabi ni nanay. Pagmahal mo ang magulang mo, pagmahal mo ang biyanan mo, masuswerte ka. Kahit po hanggang ngayon, sabi ng anak ko, Mami, binati ka ba ng mga lola ni Lola? Hindi yan lang. Alam mo lang, pagka ikay nagmamahal, huwag kang hihingi ng kamali nang hindi ka masasaktan. Kapag nagmamahal ka, hindi ka titigil magmahal. Kasi yun ang sinabi ni Apong sa akin. Pero napakabuti ni Lord. Kasi yung pangarap ko po na mayayos sila, mapatapos sila sa pag-aaral, bilis kaloob po ni Lord. Kasi sabi ko sa aking mga anak, mawawala. Ang pangit na nangyari sa ating pamilya, mawawala, magubura ang lahat ng yan kung kayo magpapakabuti. Ngayon naiintindihan niyo na kung bakit gusto ko kayong mapatapos. Kung bakit noon nagre-rebelde na yung panganay. Ang sabi niya, broken family daw kami, sabi ng mga pero dinala ko siya sa walking street, pinakita ko yung mga bata. Yan. Sabi ko, tingnan mo siya, namamalimos. Pag-uwi niya sa bahay, iinom ang nanay, iinom ang tatay. Mas mahirap ang kanilang kalagayan. Ikaw nakahiga ka sa malambot na kama. Malamig, hindi ka pinapawisan. Yun lang anak, ipinapakita namin sa iyo kung gaano buo yung buhay natin. Hindi mo kami magkasama ngayon ng daddy mo. Sooner or later, maiintindihan niyo rin. Pero napakabuti po ng Lord. Diretso mo po yun. Kung sinabi ng anak ko, Mami, pag may pagkakataon pa na aalis ka, go. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi na mababago ito kasi inulma mo na kami sa kabutihan. Hindi na yung mawawala. Nilalapit mo kami sa Diyos. Natapos namin to. Hindi na yung mawawala. Pero kung napakababa ng kanilang kalooban, alam niyo po. Nung pagkatapos nila, anak, dito tayo, magre-rent tayo, magpa-party tayo. Alam niyo kung sabi nila, hindi na kailangan yung pag-uwi mo lang, Mami. Tuwa na po. Napakabuti nilang mga bata. Kaya ang sabi ko sa Lord, napakabuti mo, Lord. Kung ako'y nagkaroon man ng karamdaman, hindi po ako nagpatotoo. Yan po si Lord. Hindi po ako nagpatotoo. Sa pag-graduate ng aking dalawang anak ng engineer. Isa po ang panganay, isang mechanical, ang isa ay electrical engineer.
Ngayon ang sabi, hindi nga po basta-basta na makapagpatapos. Pag si Lord, walang imposible sa akin. Pinagkaloob niya yung mga aking mga biyanan, mga in-laws ko, no? Para tuloy-tuloy hanggang po ngayon, kahit po aking nagtatrabaho, hindi ko po sila binibigyan. Hanggang sa bunso po ngayon na nag-aaral ng nursing, hindi po ako nagbibigyan sila pong lahat. Kung ano yung pinangako ng kanilang anak, tuloy-tuloy po nilang ipinagkakaloob sa amin. Sabi ko sa aking mga anak, hanggang tayo binibigyan ng pagkakataon, tinutulungan, huwag mong tatanggihan. Huwag kayong magmamataas. Kahit anong inyong nakikita, huwag kayong magmamataas. Sapagkat ang pag ikay nagmataas, ibabagsak ka. Amen. Babagsak ka ng iyong pag-uugali. Kaya hanggang tayo tinutulungan, huwag mong sasayangin. Hindi po sila nagbibisyo, walang umiinom, walang naninigarilyo, wala. Puro aral-aral, huwag niyong sayangin. Yun po ang sinasabi ko sa kanila. Kaya napakabuti po ng Diyos. Hindi po talaga ako nagpatotoo, niyayaya po ako sa apil. Hindi ko po kinaya sapagkat yung panganay ko after graduate. Nagkaroon po siya ng sakit. Meron po pala siyang diabetes, cholesterol niya. Ngayon po nagme-maintenance katulad ng po sa akin. Kaya ang sabi ko kay Lord, hindi ko pa kayang tumayo kasi ang ganda ng blessing na binigay mo sa akin. Napatapos ko sila bilang engineer, ba't ganito bumabagsak naman ang kanilang ina? Lord, minsan nagtatanong ako, ba't ganito matatapos sila, tas ganito lang. But one time po na nakikinig ako kay Father Joel, ang sabi niya, hindi sa lahat ng bagay makikita mo yung blessing. Pag may dumating na problema sa iyo, is a blessing. Because pag tinanggap mo yan, kasi yan, paninira ng kalaban, dumating sa iyo magandang blessing at may dumating na hindi maganda, ibig sabihin, sinusubukan ng kalaban. Tumayo ka, pagparangalan mo, pagsigawan mo ang kabutihan ni Lord. Kaya ngayon, ganda na po ng health ng anak ko. Nakatulong na, nababayad na, maayos na, healthy na. Kaya salamat po sa Lord. Maraming salamat muli po sa aking kaarawan noong July 11. Napakabuti po ni Lord kasi mas pinili ko po yung pinasukan ko po yung aking birthday para ipalit po yung Sunday na ito para makasama ko kayo. Yun po ang desire ng puso ko. Alam po ni Lord yan. Gusto ko po kayong makasama at tapat po ng gathering. Kaya napakabuti po ni Lord. Pumasok po ako at naramdaman ko po yung the real talagang pagbati sa akin ng aming mga katrabaho. Kaya napakabuti po ni Lord. And binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Maging sa kagalingan, nagkaroon po ako ng nag-positive po ako sa flu. Kaya po 4 days po akong before po ng birthday ko. But the good things, nung birthday ko, wala na lahat. Salamat po sa Lord. Lord.